Apat na customized cakes po tayo for today's video. Magandang buhay mga kananay cakes! Unahin ko na nga po itong 2/3 cake and share ko na rin po sa inyo yung technique ko para ma-frostingan yung ganitong klaseng cake. Hindi ko nga po na-film kung paano ako mag-stack ng cake, pero hayaan nyo next time ay share ko rin yan kung paano mag-stack ng ganitong 2/3 cake. For the meantime ay itong pagpo-frosting na lang po muna ang share ko sa inyo. Yung inaalis ko po dyan, ayan po yung crumbs na galing doon sa ating cake. Hindi po kasi talaga maiwasan yan, lalo na kung bagong luto yung cake natin. Pero kung may time pa naman po kayo, mas mainam po na ilagay nyo muna sa ref yung inyong cake bago nyo siya lagyan ng frosting. At tapos mag-apply kayo ng manipis na icing, tapos i-crumb coat nyo po siya para malesen po yung nahuhulog na crumbs. After nyo mag-crumb coat ay ilagay nyo siya sa ref, i-rest nyo ng mga 15 minutes para lang malesen yung mga nahuhulog na crumbs. Tapos saka kayo ngayon mag-apply ng kanyang final frosting. As you can see po ay tricolor itong ginagawa nating cake at gumamit lang po ako dyan ng piping bag each color ng icing para even yung kanyang kulay at hindi po siya magalo-halo kapag in-scrape natin siya. So yun lang po yung technique natin dyan. At ganito lang po ako mag-frosting. Nagpapatong ko na silang dalawa, then saka ko siya lalagyan ng ice. Nakasanayan ko na nga po yung ganitong way ng pag-frosting ng tiered cake dahil mas matibay at mas napapakinis ko siya ng gusto, diba? Sharp edge pa nga yan. Share ko lang before kasi yung unang paggawa ko ng mga tiered cake ay pino-frostingan ko muna siya each tier. Then after ko ma-frostingan ay saka ko pa lang siya pagpapatungin. Ang kaso lagi akong failed na struggle is real talaga ako doon kasi hindi ko nasa center at tapos kung minsan tabingi pa. Times pa nga no na nahulog yung aking top tier habang pinapatong ko siya. O, diba, struggle is real at ito na ang final look ng ating 2/3 cake. Repeat design na nga ito at ako din yung gumawa ng inspo na pinasa sa atin ni customer. O, diba? Anong masasabi niyo? Maganda ba? Thank you so much po sa aking co-parents sa school ng aking anak na si Sir Rojo. Maraming salamat po sa pag-order at ito yung ating pangalawang cake. Ayan, nagluha nga itong ating drip kasi water ganache yung ginamit ko dito kaya nag-separate yung kanyang water doon sa cake. So, hindi pala advisable na water ganache yung gamitin natin sa pang-drip. Eh, hindi ko lang alam. Baka sa akin lang to. May mali lang siguro sa procedure ko. O, diba? Lagi tayong may failure. Hindi naman laging perfect ang ating mga gawa, diba? Kaya nag-share din talaga ako dito ng mga knowledge ko and then yung mga failures pinapost ko talaga kasi hindi naman laging perfect, diba? Sa bawat pagkakamali natin ay mas lalo tayong natututo sa lahat ng bagay yan. Kaya huwag kayong matakot sa failures, dapat i-embrace nyo rin yan. Kaya ito this time ay alam ko kung bakit to naging fail. Kaya pero hindi ko na rin to inulit kasi hindi naman siya gaanong halata kasi sa likod lang naman yung nagluha, doon sa harap ay hindi naman. Tapos late kasi 9 AM yung pick up time nito. Naresto na lang din siya sa ref para mag-set yung chocolate. And okay naman yung, hindi naman nagreklamo si customer. Mahalaga naman kasi na maayos yung harapan, diba? Yung likod naman kasi hindi naman nakikita yun. Kaya, ayun, thank you so much po Ma'am Janelle sa pag-repeat order. At ito yung ating pangatlong cake. Paw Patrol naman, yung kanyang theme. Nakalimutan ko na nga yung name ni Sir na nag-order nito. Thank you so much po sa pag-order, Sir, kung mapapanood naman po itong cake vlog. At marami po nagtatanong sa akin kung ano bang size ng aking cake, pati nung cake board. Kasi nga, yung mga cupcakes ay doon ko na rin nilalagay sa gilid ng mismong cake board. Ang size pala ng ating cake ay 6 by 4 inches at yung cake board naman natin ay 12 by 12 inches. Nakuha ko nga po yung idea na ito noong kami pa ni partner ko yung nagde-deliver ng mga cake order gamit yung kanyang motor. E di syempre siya yung driver tapos ako naman po yung naghahawak doon sa cake. Hindi ba po customized cakes itong ginagawa namin? So ayan, katulad yan, matataas yung cakes namin. Hindi gumagamit po kami dito ng cake post para po hindi siya masisira. Ano? E di yun. Tapos nung time na yun, i-separate pa nga yung cake, yung box ng aking, yung packaging ng aking cupcakes doon sa cake. Ang ginagawa ko ay pinagpapatong ko ngayon yung cake tapos doon sa taas naman yung box ng cupcakes. So, ang ending ay malambot lang siguro yung cake post na nabili ko. So, bumagsak, lumigwak. Ang tawag doon, nasira, yan. Basta lumundo siya. So, sabi ko, nako, hindi safe. Tapos, one time naman ay doon namin sa motor box niya nilagay yung mga cupcakes. Nako naman, nasiraan kami, nagtalunan doon. Tapos, kung hindi nagtalunan is, na-disalign yung icing. O, diba? Mga struggles namin sa pag-deliver ng cake. Tapos, sabi ko, hindi naman safe doon sa motor box. Nilipat namin ngayon yung cupcakes doon sa aking lap, no? Hindi, sabi ko naman, nako, muntik na mahulog yung mga cupcakes kasi syempre yung dalawang kamay ko nakahawak doon sa cake tapos meron pa akong inaalalayan na cupcake box doon sa aking lap. So, ang hirap.
Tapos tinry na namin, gumamit kami ng storage box. Doon namin nilagay yung mga cakes and cupcakes. Minsan, 2-3 cakes yung dala namin. So, naging maalwan naman yung biyahe. Ang kaso nga lang ay, pag malaking cake na yung dala namin ay hindi rin namin nagagamit yung storage box. Kaya, for the ngalay sa hawak yung lola nyo. So, ayun po, kaya naisipan ko na pag-isahin na lang yung packaging ng cake at nung mga cupcake. So, nilalakihan ko lang po yung cake board. At yun nga, pag 6 inches yung cake, ay 12 inches yung ginagamit kong cake board para madikit ko dun sa gilid yung mga cupcakes. At ito na yung pang-apat nating cakes. At ito po ay isa sa pinakamabenta naming design na palagi in-order sa amin ng mga kliyente. Kaya, ayan, thank you for watching guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog.